Hi, hello. Good morning po. Yan po. Tatapos ko lang mag-almusal ngayon. At lahat ng mga anak ko na hindi ko muna kasama dito sa aking tirahan at pinomonitor ko po sila. Kaya doon daw sa Batangas malakas po ang bagyo daw doon, malakas daw. Lakas ng ulan doon sa Batangas. Sabi ko sa kanila mag-ingat kayo, huwag kayo lalabas ng bahay. Tapos yung akin pa na nandun pala yung isa kong anak sa saan ba yung Quezon na ata yun, sa Quezon. Doon sila nagpunta. Ako sabi ko ang ganun, kung kailan naman malalakas ang ulan saka sila mga umaalis nagpupunta sa malalayo. Hindi ko pati makontak sila doon. Sabi ko, ako sana nandun sila sa magandang kalagayan ba. Doon sa sa tinutuluyan nila, wag muna sila aalis doon, doon lang muna sila. Yan. Kaya yung sinasabi ko na sobrang masyado na kayo masisipag. Kahit malalakas ang ulan, ang bagyo ay sinusuong nyo. Sabi ko nga ganon. Yan yung pwede naman sabi ko huminto, pwede naman di maghanap buhay. Basta't makaraos lang, pwede naman kumain. Basta importante may bigas. Yan po. Kaso ang mga anak ko sobrang masisipag, kaya ganon. Kahit na malakas ang bagyo, hindi sila natitinag sa mga ganon. Yan. Mabuti yung yung tatlo na naghahanap buhay sa labas, ay hindi sila na umaalis. Kasi dito naman sa amin lugar, hindi masyado. Pero kanina, malakas din ang ulan kanina umaga. Ay huminto naman ngayon. Hindi kagaya daw doon sa kanilang mga lugar doon ay malalakas daw ang hangin at ulan. Sabi ko, tinawagan ko na sila, anak kong bunso, na wag aalis ng bahay, dyan lang muna kayo. Wag ka tiisin mo muna, tilain nyo yung malalakas na at magtiis muna kayo sa buong maghapon kung anong mairaraos nyo sa inyong pagkain. Pwede naman muna ang mga bata, pakainin mo lang. Magluto kayo ng kahit ano dyan, o kaya noodles, may sabaw-sabaw lang ang mga bata, pwede na yon. Basta nandyan kayo sa loob ng bahay. At kahit nasa loob ng bahay, dapat hindi rin magtiwala, kailangan makikiramdam din. At kung palilikasin ng mga barangay, ang mga tao ay sumunod kayo kasi yun ang nakakabuti. Yun po yung aking sinasabi sa kanila. Yun po yun. Nagsasaing pala ako guys ng parang naaamoy ko na parang sunog, kaya napatayo ako. Sabi ko, ay may sinasaing pala ako. Yung pagkain ng aso, nagsaing ako. Yan, kasi marami kaming tira-tirang ulam dito na ipapakain ko sa mga alaga ko. Sayang, para may mapakain ko sila. Yan mga guys, kaya sa lahat ng mga anak ko, mag-ingat kayo. Wag nang matitigas ang ulo. Kasi mahirap pag lumalabas kayo ng mga ganyan malalakas, baka liparan ba kayo ng mga bagay dyan, kagaya ng mga bubong, nagliliparan, mga puno, nga nagtutumbahan. Ay iiwas na kayo, wag na kayong lumabas ng bahay. Huwag yung habulin kung magkano man yung kikitain nyo. Kikitain pa uli nyo yan sa susunod. Yan po, yan. Kaya ayan ako mga guys. Ito na naman ako. Di ako mapakali dito sa bahay pag ganitong nababalitaan ko ng mga sari-sari. Ganon, pati pag titinda ko ay nawawala ako sa sarili at ayan. Ayan, umpisa na naman ang kaya ayan. Good morning everyone for watching, mga kaibigan, mga follower at mga anak ko. Ingat kayo mga anak, huwag kayong matitigas ang ulo kasi ang matitigas ang ulo yan ay sanhi ng ikapapahamak nyo. Ayan po. Maraming salamat sa lahat. At thank you so much. At kanina nakapanalangin na rin ako na maiksi lang, na nagpapasalamat ako sa pagising ko na maayos naman. At nairaos naman namin yung buong magdamag. Kaya ayan. At mamaya, bago magtanghali, bibigyan ko din ng panalangin. Kasi ganun po ako pag may nalalaman ako sa pamilya ko na kakaiba po. Wala po ako tigil ng kakahingi ng tulong sa Panginoon. Ayan po. Kasi doon lang naman ang lapitan ko
wala naman makikinig sa aking iba kundi sa Panginoon na lang. At least doon kahit papaano napapakinggan siguro ako. Hindi ko man siya makita, at least nakahingi ako ng tulong sa kanya. Maraming salamat. Ingat ang lahat sa mga follower ko. Ingat po kayo mga guys. Sa panahon natin ngayon, paiba-iba po. Thank you so much. Bye-bye. Maraming salamat.